Sa ating dalawang episode ngayong araw ay iikutin natin ang sementeryong ito na nasa ilalim ng mga bangin. Bukod sa misteryo ng sementeryong ito, ay aalamin natin ang mga kababalaghang nangyayari dito sa tuwing sasapit ang gabi. Pero syempre, pupuntahan din natin ang isa sa pinakamagandang falls sa Mindanao na perfect ngayong paparating na summer. Sir. Ay, ba't puro mga bago to, sir? Pero hindi sila magkakamag-anakan eh. Hindi to okay. Dire, sinong ililibing? Kinsa ilibing dira? Matanda na? Hindi ko alam. Wala ka pa idea. Kayo ang mag-ayos niyan. Lilibing mo ng gabi dire, dili. Kasi yung iba, sabi naglilibing daw ng gabi. Atong nakausap ba? No, sa labas. Sabi meron daw diring nilalaglag. Inaano daw. Totoo ba 'yon? Pero may kabalo ka din na kababalaghan. May alam ka dito na nangyayari ba? Yung nababalita. Na-miss nyo ba yung mga cemetery vlog natin? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko din na-miss. Charot. Pasensya na kayo pero yun nga, lilimitahin na natin dahil napakarami ko nababasang comment na hindi nila alam kung bakit parang ayaw nilang tapusin o ayaw nilang panoorin yung mga vlog natin sa sementeryo. For me, dito kasi tayo nagsimula, gusto ko yung talagang merong mga extreme na kaganapan bago natin simulan yung mga video natin, guys. Kasi kung mga abandonadong bahay magpo-focus tayo, abangan nyo rin, pinapaalam ko lang sa lahat na lilimitahan na lang muna natin ang mga sementeryo. Marami na rin naman tayo na vlog ng mga sementeryo. Kung gusto ninyo, puntahan nyo na lang yung ating mga playlist na Cemetery Master Vlogs. Ilalagay ko po yung link sa comment. Hanggat maaari kung wala namang matinding story at talagang nakakapangilabot yung sementeryo, hindi na po muna tayo magba-vlog. Kagaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi. Kasi nababibes ko yung paligid, makikita nyo na may itsura ng paligid. Napaka-liblib, napaka-creepy mga master. Lahat pinuputol ko muna, tingnan nyo muna yung ating drone shot at saka yung itsura nitong sementeryo sa araw. O dahil araw pa lang nagpunta na ako dito, makikita ninyo na talagang nakikita nyo. Charing. Napakaganda ng kinalalagyan ng sementeryong ito. Oo. Nandito po tayo sa sakop pa rin ito ng General Santos City. Pero ano na siya parang part ng province na siya banda. So makikita nyo dyan guys, dahil dito tayo magmumukbang. Yan, yung nagpalipad pa tayo ng drone. Yung kwento, mamaya ko nasasabihin kung meron ba talagang kababalaghan dito. Pero puntod po ito ng mga Muslim, mga master. Assalamualaikum sa ating mga kababayan na Muslim dyan. Kamusta po kayong lahat? At disclaimer, nandito tayo upang mag-investigate lang. At base sa ating maiimbestigahan, wala tayong sinisira na paniniwala or what. Meron ditong mga naglalakihang mga bato diyan sa ibabaw ng drone. At makikita nyo din diyan mga master yung mga kabahayan diyan sa ibabaw. Grabe, no? Pero pag sapit ng gabi, ano kaya yung misteryo na nagaganap dito? Let's go. So habang nililigpit inaayos ni yung mga pinagkainan namin, tignan nyo to. So kung mapapansin nyo, typical lang siya na cemetery. Nakuha na po yung tradisyon ng paglilibing ng mga Katoliko, pero yung iba po dyan mga Muslim, ayon po dun sa mga nakausap natin, maraming mga sinasabi dito tulad yan guys. So kakaiba dito, tingnan nyo, parang may mga nakabahay iba. Ay, katulad nito, may puno. Possible na isang Muslim ang nakalibing dito. Bakit nandito yung mga lapido sa labas guys? Ang dami. Sa tuwing may unexpected vlog, biglaan po kasi ito. Lagi kong walang dalang flashlight. Yan. Ang karaniwan lang din, kung hindi mo aakalain mga Muslim yan. Meron pa daw dun nakalibing banda ron.
Butan tayo ng ito, kasama natin si Master Black. Nandito pa rin tayo sa Mindanao guys. Abangan niyo yung mga vlog natin dito. Ito dito. Ito lang. Pabi po. Ito na yung mga ano, yung sa Muslim talaga. Hindi pa nila nilagyan ng ano, mga lapida. Bago lang kasi ito guys eh. Yan oh, may mga nakahukay pa. Kung titignan ng view nito mula sa ating pinalipad na drone, wala kang makikita diyang mga bahay na malalapit. At kung may malapit man, maririnig talaga ito na mas malakas. Sa sementeryong ito naghahalo na ang sinasabi nilang mga Christian, mga Katoliko at mga Muslim. Pero most of all, sa bandang dulo ay puro Muslim lang ang nakalibing. Makikita na ito ay nasa gitna ng dalawang bangin na napakalalim. Merong mga usap-usapan dito na karamihan ng mga dinadala ay ang mga naglalaglag ng mga sinasabi nila, at hindi ko alam kung nataon ba na may narinig tayong iyak ng parang bata. So guys, ang paniniwala nga, ayun din doon sa nakausap natin, na may mga itinapon dito na mga laglag daw ng mga sanggol. Excuse, dito ako nakarinig ng parang umiiyak na babae dito eh. Ay, ang bata pa ni ate oh. 21 lang siya, si Rosalinda. Ang ganda pa naman niya oh. So ito yung puntod ng isang magandang babae dito, mga master sa Jensen. Kung kilala nyo po siya, pinanganak po siya ng August 20. Sakto. Ay, ano ba ngayon? August ano ngayon? O 7:58 PM, 7:59 PM, maaga po. Ayan, si Rosalinda Bulala, pinanganak siya ng 2000. Try natin mag ano. Grabe no? Ang bata pa ni ano ni ate. Ito si Nanay Conception naman ito. Tara, baka may ano diyan, banakon. Hindi pa garbanzos to? Comment below. Yung nilalagay sa mga ano, mga pakbet, chop suey. So yan, nakikita nyo guys, yung may malaking krus dyan sa may ano, ito yung malaking krus. Pinaniniwalaan na ang bawat mga nakita na inilagay sa mga maliliit na box at garapon ay dito inilagay na sa pinakailalim ng krus, at ang ilang mga buto ng tao na hindi na nadalaw, at ang ilan ay dito na lang daw ipinasok ng magkakasama, kasama ang mga sinasabing fetus na nakita sa sementeryong ito. Lapit ang umulan. Tara na. Tayong time na ikutin pa ito. Hanggang dito na lang guys. So kung nag-enjoy ka, paki-like, paki-share ang video, at huwag mo kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, kasi malapit tayo mag 1 million subscribers. Thank you po sa lahat ng nandiyan sa screen. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo palagi, at saka magkita tayo sa mga susunod nating video. First time nga pala nating makarating dito sa tinatawag nilang Lake Cebu na may 7 falls. Ito yung kauna-unahang falls na makikita mo pagpasok mo pa lang ng entrada. Makikita na nagbabahaghari pa ito sa sobrang ganda at lakas ng impact. Ngayon ay kung gusto mo naman ng challenging, ay maaari kang bumaba mismo dito. Napakaraming pwedeng pagpicturean dito na napakagandang lugar. At ito nga, tatawid ko dyan sa tulay na napakaganda na yan. At wala, ito, nakikita mo ang malahamog na impact ng talon. Maya-maya lamang ipapakita ko sa inyo napakagandang drone shot na aking nagawa dito. Ang best time talagang pagpunta rito ay December or November dahil maulan. Nagkakagulo na ang mga tao. Tignan nyo nga naman to, ang babae nakatingin doon sa may tumatalon. At may nagsisipline pa nga dyan. Marami nagsisipline, ibig sabihin ano siya, masarap. Anong ano mo, masasabi mo sa mga taong mahilig magpa-fall? Huwag masyadong ma-fall. Kasalanan mag-iwan ka lang. Oo. Pero nalalasan mo nang ma-fall? Opo. Sa falls? Oo. Nahulog ka na dati? Oo. Anong feelings? Tapos in false na. Truth and false. So ito na guys, yung pinaka falls. Napunta na tayo, bongga. Siningit ko lang po ito sa vlog. At ito ang pinaka-exciting part sa akin, napuntahan ko ito na para ako nasa ibang dimension or hindi lugar ng Pilipinas. Pero nakakalungkot nga na sa tuwing nakakakita tayo ng magagandang lugar, lagi natin sinasabi na para tayo nasa ibang bansa, samantalang dapat tangkilikin natin ang atin, di ba?
Ano daw? Para siyang dimensyon. Parang wala tayo sa Pilipinas. Sharing. Guys, oh. Maganda pa rin yung iPhone 14. Gamitin. Oo. Ito. Mula rito sa Lake Cebu, South Cotabato, KMJS na yan! Woo! Sa sobrang lakas nga ng pagbulusok ng talon ay nagkakaroon nito ng kakaibang dating na sumasambulat ang tubig nito sa ilalim. Pero merong mga nakaharang na bato kaya hindi direktang tatama sa iyo ang mga tubig. Ito yung isa sa drone shot na namangha ako. Dahil sa dami ko ng mga pinuntahang falls ay isa ito talaga sa hindi ko makakalimutang napakaganda. Sulit talagang binayaran mong almost 60 pesos lang kada isa. Too many days in the darkness. Ito yung sinasabi kong tulay sa ilalim na pwede kayo dyan mag-pictures at napakaganda ng view dyan. Nakabahan ako, friend. Wow. Ito na, sasakay na tayo ng motor. Ito at napaka-exciting na part na mag-zipline na tayo. Bongga talaga yan. Every part of you wants to surrender, darling. You were meant to survive. I'm born again. Open your heart. Spend this time in your head. Nakakita pa ng tatlo. Nakasakay na kayo dyan dati? First time din? Tatlo. Pero nakapag-zipline na kayo sa ibang lugar, nakapag-zipline na kayo? Hindi kayo natakot? Pinakabahan ako. Ako na kasi mag-isa. Tatlo kasi kayo eh. Tatlo kayo? Hindi, ano lang. Dalawa isa. Isang solo. Sino yung isa? Wow. Ayun na, hindi ko ma-imagine guys. Sasabit ng ganyan. Hindi, lukas pati mo. Tapos wala kang makikita kahit ano, puro ano lang. Puro ganyan lang. Yes, may parang hindi ko na-carry. 5140. Bakit may bilang? Ano yan yung kilo? Estimated ng kilo para doon makaprepare sila kung anong bigat o magaan. Kailangan i-out. Kaya sir? Kaya sir? Kaya? Hindi ko ka. Ha? Kaya mo sir? Kaya? Pababa eh. So pipila ka ng river. MG, ito na. A few moments later. It's not the time guys. Hindi ko talaga kaya mag-back out ako. So, kagandahan naman. Kaya ko pumunta ng mga sementeryo mag-isa. Pero dito talaga hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga pinilit ko man, kinondisyon ko yung sarili ko ilang oras. Kaya lang, huwag yung pipilitin talaga guys kung hindi nyo kaya. So, binalik sa akin yung 350. Maglalakad na lang tayo pabalik. Pero medyo malayo-layo yung lalakarin. Kasi nung naikabit na sa akin, kita mo yung wire na pag ganon. Yung puno nasa ibabaw ka talaga. Pero dahil dyan, magpapalipad na lang tayo ng drone para makita nyo yung ganda. Hindi pa ito yung time for me na kasi first ever zipline tapos ganyan agad, diba? Yan, ang aking friend na mahilig sa bulaklak. Anong tawag dyan, BFF? Hindi ko alam. Pero pwede tayong kumuha nito eh. Pangtanim. Pantanim. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are
hindi lang mentally fit, physically fit. Dapat ano ka na, alam mo yung mga posibleng mangyari. Kasi nung parang pababa na ikabit na sa akin yung harness, biglang pumasok sa isip ko na mahimatay ako sa gitna. Kaya yun, hindi natuloy guys. So ayan, dahil nag-back out tayo, ang ending, maglalakad ng 2 kilometers. Diba? Eh dapat, before talaga pag-isipan, kasi uyat ako. Ang dami pang dahilan, hindi ko talaga pala kaya. Akala ko, kasi pag pinapanood mo siya dun sa baba, parang akala mo simple lang. Back out ako talaga guys. Grabe. Pero tignan nyo naman to. Sulit yung daan. Sulit yung daan talaga guys dito. So kung adventure talagang hanap mo, all in one, pumunta ka dito sa Lake Cebu. Oo. Hindi ko alam kung Cebu o Cebu ang basa, pero letter S. Pero ito yung nasa Mindanao. Cebu na nasa Mindanao ang kumbaga. Dapat talagang decidido 101%. Kasi pag ginawa mo yun, kasi kanina pababa na talaga, nagpanic nga ako, sabi ko wag ka ako ganun, feeling ko itutulak pa rin nila. Yung sinabi ng isa, relax ka lang, tatanggalin namin, yun dun ako na parang na bumalik sa sarili, kasi parang ako nawawala sa sarili, sumisikip yung dibdib ko, umatake yung acid, yun yung talagang pumasok sa isip ko, kaya nag-stop ako agad. Sabi ko, ayoko po, tinukod ko yung kamay ko dun sa pinaka lupa, kasi dadapakan yan. Actually sapo-sapo naman yung tuhod kaya hindi masyadong OA, hindi masyadong nakakalula. Pero yun lang talaga guys, para sa akin talagang 101% talagang ready ka. Kasi tingnan mo, ito yung magiging mataas pa dyan tingnan mo to. Yan yung bundok na yan. Iibabaw ka pa dyan, makikita mo yan, liliit na yung mga yan. Tapos makikita mo yung falls. Ang nakakatawa pa, ako lang yung nag-back out ngayong araw. Sa dami-dami, daan-daan ako nagbunta rito, ako lang yung nag-back out. Wala talaga guys, hindi ko talaga meron tayong mga kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Hindi ko talaga kaya. Kung kaya nyong magganyan, ako hindi. Pero kaya kong pumunta ng sementeryo mag-isa ng hating gabi. Hindi mo nagpumunta. Anong tanong mo? Hindi malin? Hindi ako tumuloy friend. Nag-refund ako kasi pagdating doon, pag ganun pala siya. Kita mo talagang straight naman doon sa gitna, pero pababa talaga. Video ka.